Paglipas ng liwanag, magtitiwala ko hindi matitinag. Pangako mo'y aking sanlingan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagpuntal ng pagsampan sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dahlia, ito'y walang humpay. Ang bilog ng pahuli ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Busang ulan umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, tinapos ng liwanag. Magtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsampas sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang awit, tuloy ang dahlia, ito'y walang humpay. Ang bilog ng pamuli ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng puso. Ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang Kalayan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng pabuli ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit. Sige, pawitin natin sa Panginoon. sigaw ng aking puso. Sino po dito maraming problema, maraming pagsubok? Amin talaga. May struggle. Pero sabi po sa awit, tuloy ang awit. Amen? The more na nagpupuri tayo sa Panginoon, the more na napapagtagumpayan po natin lahat ng mga pinagdaraanan po natin. Amen? Amen. Kaya po sa oras ito, awitin po natin na may pananampalataya sa Panginoon na ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Amen! Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay tayong lahat. Yung may pinakamalakas na tinig. Tuloy ang Awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay. Pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang awit, tuloy ang kaya,
the rulers of this world. Beneath your feet are hurled as you reign, a conquering King. Come on, church. Yes. For you are glorious, shining victorious over powers and principalities. For you are glorious, shining victorious, disarming all your enemies. The rulers of this world, beneath your feet are hurled as you reign, our conquering King. You are glorious. And principalities, for you are glorious, shining victorious, disarming all your enemies. The rulers of this world, beneath your feet are hurled as you reign, our conquering King. Come on, church, lift your voice. For you are glorious. Raise your hands to the Lord. Lift your hands to the Lord. Over powers and principalities, you are glorious. You are glorious, shining victorious, disarming all your enemies. Oh, the rulers of this world, beneath your feet are hurled as you reign, our conquering King. Come on, the rulers of this world, the rulers of this world, beneath your feet as you reign, our conquering King. The rulers of this world, beneath your feet are hurled as you reign, our conquering King. And as you reign, our conquering King. And as you reign, let's give our hands to the Lord. We believe, Lord God, na ang buong kalawakan ay tuntungan lamang ng iyong mga paa, Panginoon, at ang lahat ng gawa ng kaaway nasa ilalim ng iyong paanan, O Diyos. Hallelujah. Right now, we declare na ikaw yung maghari, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Ikaw yung maupo sa trono ng buhay ng mga bawat isa ng mga taong naririto, mga kaluluwang naririto, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you for your presence, O God. And right now, patuloy pa namin nilalapit sa iyo ang aming bansa. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa krus, Panginoon, na may kabayaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, na sinira mo, winasak mo yung tabing, Panginoon. Salamat sa pag-alay ng iyong buhay, Panginoon, 2,000 years ago, Panginoon, at patuloy naming nararanasan, Panginoon, yung kabutihan, yung
yung pag-ibig mo, Panginoon, na tunay na sa'yo lamang, Panginoong Jesus, ang may tunay na buhay. Hallelujah, Jesus. Patuloy na ikaw ang itataas namin sa aming bansang Pilipinas. O God, ikaw ang maghari sa aming bansang Pilipinas, Panginoong Jesus. Dahil kami ay naniniwala sa ginawa mo sa krus na ikaw ay namatay at muling nabuhay at muling babalik. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Patuloy kaming humihingi sa iyo ng kapatawaran, Lord. Nagpapalinis sa iyong banal na dugo, O God, sa mga nagawa naming kasalanan, Lord, sa aming bansa, Panginoon, sa idolatry, Panginoon, sa corruption, O God, sa mga Diyos-Diyosa namin, Panginoon, sa sexual immorality, O God, sa pag hindi paggalang sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami, Lord, na patuloy na nagkakasala kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang Panginoong Hesus, ang dugo mo lamang ang makakapaglinis sa amin, Panginoon, makakapagpaputi sa amin, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Patuloy, Lord, na ilalapit namin to sa iyo, Panginoon, aming bansa, Lord. Ang mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon, patuloy na ipagkakatiwala namin to sa iyo, O God. At wala kami, Panginoon, kakayahan na iligtas yung bawat isa sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Lord, yung bawat isang Pilipino na makita palagi ikaw, Panginoong Jesus, yung ginawa mo sa krus na maging buhay to sa amin. In Jesus' name, in Jesus' name. Pagdating din po sa aming government, Panginoon, I pray, Lord, na baguhin mo, Panginoon, yung puso ng aming mga leaders, O God, in Jesus' name. Bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na mahabagin, O God, na naka-align sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Ano man yung corruptions, O God, winawasak namin to sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Gayon din, Panginoon, patuloy na bigyan mo sila, Lord, ng mga batas, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord, na ano man yung mga batas na ipinapasa ngayon na hindi kalooban mo, Panginoon, winawasak namin to in Jesus' name, na hindi ito mapapasa, Panginoon, in Jesus' name. Yung mga nakakalugod lamang, Panginoon, yung nais mo lamang, Panginoon, yung mangyari, Panginoon, sa aming bansa, in Jesus' name. In Jesus' name, and we pray, Lord, sa bawat pamilyang Pilipino, Panginoon, na patuloy, Lord, na hawakan mo, Panginoon, yung mula sa tatay, sa nanay, sa mga bata, O God, sa mga kabataan, bawat may asawa, Panginoon, patuloy na hawakan mo, Lord, yung buhay, yung puso, Panginoon, ng bawat isa. In Jesus' name, protektahan mo kami, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway. In Jesus' name, sa darating, sa nangyayari ngayon sa West Philippines, Lord, pinagkakatiwala namin to sa iyo, Panginoon. We pray na bigyan mo ng wisdom, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon, kung ano yung tama. Makita namin yung katotohanan at sa mali, Panginoon, in Jesus' name, na hindi kami matakot, Panginoon, na patuloy kaming mag-relay lang sa iyong kapangyarihan, Panginoon, in Jesus' name. At patuloy, Panginoon, na ikaw maghari sa aming bansa, Panginoon, sa bawat Pilipino, sa bawat mamayang Pilipino, Panginoon, turuan mo kami na palaging tumingin lamang sa iyo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat na pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon, dahil ikaw lamang ang makapangyarihan, Panginoon, at dakila sa lahat. At tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. In Jesus' name we pray. Amen. Isang pinagpalang Sunday po sa ating lahat. And welcome po sa ating Sunday worship service. Ayan, masaya po ba kayo nandito kayo? Amen. Ayan. Ngayon po, ayan, may konti announcement lang po. Ayan, palakpakan po natin yung mga nagtapos ng re-encounter. Ayan. Naganap po yan noong July 5 and 6. Ayan, kahapon po, ganap na natapos yung re-encounter. At alam ko maraming buhay ang nabago. Amen po. Amen. Ayan. At sa July 19 po, meron po tayong encounter. Ay maghanda po tayo para sa mga participants na naririto. Ayan. Dahil po dyan, hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po mag-speak sa araw na ito, si Sister Rio Torres. So, ayun po. Nandun pa rin po tayo sa 10 reason why tithing does not work for some people. So, number 8 na po tayo sa ating series na yon. Sabi dito, tithing does not work
for some people because they are not at peace with the brethren. Sabi dito, the fruit of righteousness is sown in peace by peaceful men. Strife with the brethren is not something God will bless. The Bible teaches clearly that faith works by love. All the things you want to do for God must be done by and through Christian love. A humble, loving person looks deceptively weak, but in actual fact, he is strong. Love is the foundation of every spiritual thing we want to be because God is love. Sabi dito sa James 3:18, and the fruit of righteousness is sown in peace of them and make peace. So, ayun nga po, sabi dito, the fruit of righteousness is sown in peace by peaceful men. So, kapag ka tayo daw ay naghahasik ng naghasik tayo, nagbigay tayo kay Lord, nagtanim tayo ng bukal sa puso natin or puno tayo ng kapayapaan, ng kabutihan is maganda yung tubo noon. Ganon din naman po sa mga magsasaka, kapag mabuti ang kanilang tinanim, ay mabuti ang kanilang aanihin. Sabi nga po rito, strife with the brethren is not something God will bless. Kaya pala hindi pala nagwo-work yung tithing sa ating mga buhay. Nag-tithes naman ako, bakit hindi ako pinagpala ng Lord? Paalala lang po, sabi dito kasi, all the things you want to do for God must be done by true Christian love. Kapag tayo ay nagbigay kay Lord, binigay natin yung tithes natin sa Kanya, siguraduhin po natin na ito'y bukal sa ating mga puso. Tayo po ay gumagawa sa kalooban, sa kaharian ng Lord dahil sa pagmamahal natin sa Kanya. Kaya pala hindi nagwo-work yung tithes sa atin. Sabi kasi dito, strife with the brethren is not something God will. Tayo ay minsan, sabi dito, may negative emotion ka towards other church mates. Kapag daw, ganun yung naging natin, magtatights ako kasi nagtights si papakita ko sa kanya na nagtatights din ako. And then nagtatights ako para i-bless ako. Hindi yung, dapat pala yung kalooban natin na, Lord, ibibigay ko yung tithes na to kasi mahal kita. Ikaw ang bahala sa ikapu na to. Hindi yung nilalagay natin sa puso natin, lagi pataasan, mas mataas naman yung tithes ko sa kanya, bakit mas angat siya? Hindi dapat pala ganun yung nasa isip natin. Alalahanin natin, ang pagta-tithes po, pagbibigay ng ikapu natin is, nagwo-work din tayo sa kingdom ng Lord. So, ini-encourage ko yung bawat isa na siyasatin natin yung mga puso natin kung paano ba tayo nagkakaloob sa Panginoon. Kaya sa oras na to, inaanyayahan ko po yung bawat isa na itaas natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at ating ipanalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil may pagkakataon, Lord God, na tinutuwid mo kami, Lord God, kung paano kami, Lord God, makakapag-handle, Lord God, sa aming pananalapi sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung puso ng bawat isa, patuloy, Lord God, na hawakan mo, Panginoon, na Lord, kami ay kumilos, magbigay, Lord God, na aayon, Lord God, sa pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Lord, alisin mo, Lord God, ano man yung mga negative emotions, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Ikaw nga po, Lord God, yung mag-bless, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Maaari na po tayo lumapit. Cellphone pala to. Sige po, pwede na po natin ilagay yung ating mga tithes. Ayan. Hello. Meron ba? Okay. Ayun, hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan, marami po tayong pag-uusapan ngayon, pero bago yon, gusto ko muna humingi ng testimony sa mga nag-re-encounter kahapon. Kasi talagang grabe yung ginawa ni Lord, talagang level up, kitang-kita ng aking dalawang mata. Ayan. Ang pag-level up ng lahat. So, yon participants, wow. Participants ng re-encounter, sige po, kahit sino na po mauna. Ayan, kasi wala talagang time, sinisingit ko lang dito sa time ng ating mensahe.
Ayan. Ayan, go Tita Marina! So, sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po tayo ng re-encounter for 2 days kahapon, nung Friday, tama ba? Friday and Saturday. Ayan, at sila po yung mga participants natin. Ayun po. Gusto ko lang pong i-testimony na talagang nasa labas po talaga yung laban ng buhay natin na Kahapon po parang, nung nandito po kami kahapon maghapon, parang iniisip po na kung pwede pa pong madagdagan ng isang araw na nandito ulit kami. Na para pong mahirap lumabas ng, para po bang ang sarap dito na kasi paglabas mo po talagang nandoon yung laban. Kanina lang din po na ko yun, at saka pag-uwi ko po kagabi. Pag-uwi ko po kagabi, marami na po akong na marami na po akong yung, para po bang, yung sasabog yung laman ng ko kasi sa nakita ko po gagabi sa pag-uwi ko, marami pong parang inaano na naman ako ng kaaway hanggang kaninang umaga po kay Jonah. Sa mag-ina po, iyak po kasi si Ethan kaninang umaga. Sabi po ni Jonah na hindi na siya atin magsimba. Sabi ko, wag ganyan. Sabi ko, wag kang magpatalo na naman sa kaaway. Ipilitin mo magsimba kasi pag di mo na naman ako gagawin yun, maghapon na naman pong may init ang ulo ni Jonah. Kaya po sabi ko, magbihis ka na, maligo ka na at magsisimba tayo kasi parang bag po talaga dinadali ka po talaga ng kaaway pag Tapos kagabi po nagpunta kami sa Patay. Doon po sa Patay na sa Pulooban namin may bagong panganak na bata. Marami pong nagsusugal, meron pong nagmumurahan. Para po bang rin yung loob mo di po ba sabi pagka dapat din natin yung hinahayaan na ganun. Para po bang gusto ko silang pigilan na huwag silang magmurang ganoon Umalis na lang po ako kasi ayoko po na naririnig yung mga ganong murahan. Kaya pag umaga po kami umuwi. Yun lang po. Thank you po, Tita Marina. Ayun, sa iba po, every week may magtatawag po ako ng magte-testimony. Be ready po. Kaya kasi limited lang po yung ating time. Thank you so much po. Kasi simula ngayon po, magpapalabas po tayo ng video kagaya ng shinare ko sa inyo. Ayan, by the way, sa mga nasa online, ako po si Pastora Miritel Mariana Garcia. Welcome po sa Rock Officials Revival to Mission Church. At ang ating iglesia ay wala na tayo dun sa pabebe stage. Amen? Ayan, thank you Tita Marina. Kasi nakita ko talaga kahapon na talagang nile-level up ng Lord yung mga anak niya, yung mga naglilingkod sa Kanya. Kung naglilingkod ka na noon, mas nile-level up pa niya yung anointing, yung power, mas nile-level up pa niya yung kakayanan, yung confidence, yung faith. Bakit? Kasi nasa end times na tayo. Alam niyo yun, habang binubulay-bulay ko yung re-encounter, pinakita sa akin ng Lord yung sa Joel 2:28, in the last days, He will pour out His Spirit in all flesh. Diba? Alam niyo yun, your young men shall see visions, your old men shall see dreams. Shall dream dreams. Maraming mangyayari sa last day. Sabi po, ang mga banal ay lalong magpapakabanal, ang mga masama ay lalong magpapakasama. Kaya ngayon talagang makikita mo sa huling mga araw, hinihiwalay na ng Panginoon, wala nang nasa gitna. Inihiwalay ka kung dito ka, kung sa Diyos ka, kung sa kaaway ka. Ganun po yung ginagawa ng Lord ngayon. Hindi mo na kayang tumigil sa gitna. Mamimili ka na. Kaya ngayon yung church natin, nile-level up din niya yung mga mensahe natin. So simula ngayon po, tapos actually, yung gusto natin sana, yung how to be financially blessed, marami pong karugtong pa yun. Pero ngayon, kailangan na nating mag-level up sa ating mga spiritual na buhay. Amen po ba? Amen. Dahil ang kaaway ay hindi humihinto sa pagkilos, nagle-level up din sila. Kung nagle-level up sila, hindi pwedeng manatili tayong nasa gitna. Hindi pwedeng may joker pa rin tayo. Hindi pwedeng petics. Hindi pwedeng puro baby, okay na yan, pwede na yan. Basta uma-attend naman ako. Basta nagsusulat naman ako. Hindi na pwedeng ganon. Amen po ba?
Amen. Kaya ngayon po, every gawain po natin, meron po tayong ipapalabas na maliit na clip lang ng mga videos tungkol kay Erica. Ayan, si Erica po yung lately na sinusundan namin. Dati po siyang witch, pero ang buhay niya ay tinransform ng Lord. At ngayon ang ginagawa niya ay ini-expose niya kung ano yung ginagawa ng kaaway, lalo na po sa panahon ngayon. Amen? So ito po ay true story. Ayan, yung mga mapapanood po natin simula ngayon, every Sunday magpapalabas tayo ng ganyan para lagi tayong aware. Amen po ba? Amen. Ayan. So ito, maiksing-maiksi lang, 29 seconds lang ata to. Panoorin muna po natin. There was nothing like success or this or this. You know, nobody would excel in life because of witchcraft, you know. Witchcraft is so evil. It cannot allow development in a place. But now as I speak, from the time we're speaking, life is so Ayan, sige. spiritual. Ayan, sige On po. this same piece of land, Ayan, so sabi niya doon, life is so spiritual. Sabi niya, dito daw po sa lugar nila, diyan po nakatira yung lola niya. Yung lola niya, yung pinaka talagang matinding witch sa buong angkan nila. Napaka-powerful ng lola niya. At ng time ng lola niya, alam niyo po, walang ibang mayaman sa lugar na yon kundi yung lolo niya. Lahat mahirap. Lahat walang umaasenso. Kaya niyang wasakin yung buhay ng mga tao sa paligid niya. Ganon sila ka-powerful. So, hindi natin dapat sila ini-small. Tama po ba? Amen? Nandyan ba kayo? Nagulantang ba kayo? At alam niyo po, personally, napatunayan ko yan yung nangyari sa amin, sa mga hindi nakakaalam. Galing pa po akong ospital kasi si Kain na ay na-confine. At nakita ko na ang kaaway, sinabi niya sa John 10:10 na the thief come to steal, kill, and destroy. Nakita ko kung gaano niya dinidesire pumatay. Kung gaano dinidesire ng kaaway pumatay. Hindi lang yung ma-depress ka, alam mo yun, hindi lang yung magkasakit ka, hindi lang yung mga simpleng malungkot ka, hindi lang yun, yung malayo ka kay Lord, yung di ka makapag-devotion, hindi lang ganun, gusto niya tayong patayin. Yun yung nakita ko sa nangyari sa anak ko. Dahil ako ngayon, nag-i-expose ako, every time, i-expose ko yung gawa ng kaaway ng mga nakakaraan, nagkakasakit kami. Tapos ito na lately, medyo delikado kasi madi-dehydrate na si Kaina. Alam nyo naman, di ba, pag dehydration, nung chinek up siya ng doktor kahapon, ang baba na daw ng potassium niya, buti na dala agad sa ospital. So, ganun sila katindi. Alam nyo yung sabi sa akin ng kaaway, tumigil ka na, wag mo kaming i-expose. Dapat hindi ako nandito ngayon eh. Pinasa ko to kay Pas A. Na totoo lang, kasi dapat nandun ako ngayon. Sabi ko, Pasi, ikaw muna magturo, ganyan. Pero nung sinasabi ko yon, on the way ako. So, tulira yung utak ko kasi hindi ako sanay nang may na-admit. Kasi ako, hindi naman ako na-admit nung bata ako. Yung family members ko, hindi kami ganon. Mas malalakas yung body namin. And then, etong hirap kasi anak ko, i-admit. So, on the way, sabi ko, Lord, bahala ka na, kaya nila yon. Sabi ko, hindi ako magtuturo bukas. Ganyan, kailangan ko sikasuhin yung anak ko. And then, pinakita sa akin ng Lord na, pero nag-pray ako in the Spirit. Mamaya, ma-evaluate, natin yun sa message. Nag-pray ako, at yun yung sinabi sa akin, yun yung binubulong sa akin ng kaaway, tumigil ka na, wag mo kaming i-expose. Wag mong ipakita sa church yung mga ginagawa namin. At doon ako nagising. Kaya pala. Sige, expose ko kayo lalo. 'Di ba? Kasi the more na, alam niyo, ini-intimidate niya tayo eh. Pinipigilan niya tayo. Sabi nga ni Tita Marina, nasa labas yung laban. Pero yung pangako sa akin ng Lord, yung binigay niya sa akin, meron siyang, yung sa Job, ito pa. Okay lang, ba't mo sinasabi ko to? Okay lang, dire-diretso lang ako. Wala pa tayo sa message. Nililin lang ako ng kaaway. Biruin mo, si Paz, nililin lang ako ng kaaway. Sabi ng kaaway, ayan. Sabi ko kasi, Lord, hindi, sacrifice ako, surrender ko yung buhay ko sa iyo. Kung ano yung plano mo kay Kaina, ikaw po ang masusunod. Tapos sa pinakita sa akin ng kaaway, yung Job. Na yung nangyari kay Job.
Nawala lahat. Tapos sabi niya, talaga ba? Ginaganon ako ng kaaway. Talaga ba? Talaga ba? Na ibibigay mo lahat? Paano kung kuhanin ng Lord yung anak mo? Ginaganon. Tinignan ko si Kaina, putlang-putla na. Namumutla na siya eh. Alam niyo naman si Kaina, di ba? Hindi siya, nanonood siguro. Hi, Kaina. Ayan, hindi siya, alam niyo naman si Kaina, napakasiglang bata na talagang, lahat friends, lahat naka-I love you, naka-hi, hello sa lahat. Tapos yung putlang-putla siya, suka siya ng suka, wala na siyang mailabas. As in talagang first time ko makita yung anak ko na gano'n. Nakakatakot siya. Pero nag-pray ako, mamaya natin yun sa spirit focus. Nag-pray ako and pinakita sa akin ng Lord na hindi niya, 1 Corinthians 10:13, hindi kanya hahayaang dumanas ng higit pa. Ayan, meron siyang protection. Meron lang ginagawa ang Lord. Meron siyang gustong iparating na mensahe. Hindi lang sa akin, sa church, sa lahat. So yun, sabi niya, pero hindi ko hahayaang mamatay yung anak mo. Nagkaroon ako ng confidence. Sure, sige lang. Oo, sinusuko ko yung pamilya ko sa Panginoon. Bigla akong gumanon. Sinabi ni Job, hubad kaming nabuhay, hubad kaming mamamatay. Sinabi ko yun. Kasi binigyan ako ng word ni Lord eh. And praise God kasi ngayon, okay na si Kaina. Ayan, hindi na siya nagtuloy sa malala. Alam niyo yon. Ang ganda, may mga favor si Lord sa amin. Mamaya, isi-share ko pa yon. Pero yon, gusto ko lang pakita sa inyo sa totoong buhay na talagang kumikilos ang kaaway. Talagang kumikilos sila at tatakutin ka nila na huwag ka nang magpatuloy, huwag mo nang gawin yan. Pero the more na sinasabi nila yon, the more na dapat tayo lumaban dahil nasa panig natin ang Panginoon. Amen po. Amen. Kaya ngayon, ang title ng ating buong series ay Spirit Focused. Ano daw po? Ayan, at ang ating objective, ito muna yung series objective, makitang pagkakaiba ng buhay na body focus, soul focus, at spirit focus, at maging spirit focus hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung maiintindihan natin kasi ginagawa tayo ng kaaway na body focus, soul focus, pero sa totoo lang, dapat spirit focus tayo. Sige po, tayo muna tayong lahat. Okay lang po. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Salamat, Lord, na hindi mo kami hahayaang maging mangmang sa gawa ng kaaway. Salamat, Panginoon, na i-open mo, Lord, ang aming mga mata sa oras na ito sa ginagawa ng kaaway sa bawat isa. At bibigyan mo kami ng faith and confidence, O Lord, na ito ay mapagtatagumpayan namin. Higit sa lahat, hindi lang para sa family namin, pero sa mga taong gusto mong paglingkuran, sa mga taong gusto mong iligtas, Panginoon, willing kang gamitin ang bawat isa. Lord, binibigay namin sa iyo ang church na ito, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, by your stripes, O Lord, by your cross, by your sacrifice, Panginoon, mangyari ang kalooban mo sa iglesyang ito. Sa oras din pong ito, humihingi po kami ng tawad kung may nakikita ka man po na kasalanan sa bawat isa. Pwede po ba tayong mag-confess kahit saglit lang po? Kung ano man po yung mga kasalanan na ini-impress sa atin ng Panginoon. Patawarin niyo po ako, Lord. Patawarin niyo po ako sa oras na to. Kung may mga nasabi tayo, naisip tayo, may mga maling attitude tayo na alam natin hindi nakalulugod sa Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, sa oras pong ito, hugasan niyo po ang bawat isa ng inyong banal na dugo. And Holy Spirit, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawaing ito. Holy Spirit, buhayin niyo po ang spirit ng bawat isa, Panginoon. Kung meron mang spirito sa oras na to na namamatay na, kung meron mang spirit na natutulog, Panginoon, kung meron mang spirito na nakatali ng kaaway, Lord, i-expose mo po lahat, palayain mo po lahat, gisingin mo po lahat, buhayin mo po lahat, Panginoon. Let there be revival to mission in this place, this morning, in the name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang unang-una po natin pag-aralan muna natin bago natin i-mention yung pinaka-title ngayon. Ano ba yung body focus na yan, soul focus, spirit focus? Ano bang ibig mong sabihin? So, basahin po natin ito. We are a spirit that has a soul living in a body. Ano daw po? Lahat magbabasa, lahat ang di ko nakikitang magbabasa, papupuntahin ko sa harap para magbasa. Okay, pakibasa po. 1, 2, 3. Ayan. So, yan pong tatlo ay tayo. Okay, naiintindihan po natin. Ano daw po yung una? We are a spirit
that has a soul living in a body. So ano yung unang-unang tayo? Spirit. Yan ka talaga. Yung spirit, yun yung ikaw. Yun yung ikaw. Naiintindihan? Ayan. Ano lang to, general lang po para ma-picture nyo kasi i-detail pa natin. Okay po? So tayo yung spirit. Tingnan mo ang katabi mo. Ayan, nakikita mo yung body lang niya. Pero hindi mo nakikita yung spirit na nasa loob niya. Naiintindihan? Amen. Nakikita ng natural nating mata. Ano naman yung soul? Yung soul, yung ating isip, yung ating emosyon, at yung ating kalooban. Mind, will, and emotions. Naiintindihan po? Amen. Okay, mag-alala kasi i-detalye natin yung spirit, i-detalye natin yung soul. Pero kasi sa oras na to, ang uunahin muna natin yung body. Kasi yung body, maraming nalilin lang ang kaaway dito. Nagiging body focus tayo. Okay po? So ngayon, makikita natin, totoo ba yung pinagsasabi mo? Hindi mo, katawan lang naman Paano malalaman kung may soul? Paano malalaman kung may spirit? Nakalagay po yan sa salita ng Diyos. Ito po, basahin po natin. 1 Thessalonians 5:23, lahat po ay magbasa. 1, 2, 3, naway. Lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan. Ang ano daw po? Okay, ano yung buong katauhan? Ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So dito makikita natin ilan tayo? 3. Okay? So may 3 sa'yo, sa loob mo. Ayan yung 1, yung 2, and 3 nasa loob. Naintindihan po? Okay. Next, ano pa po yung nakalagay dyan? Okay, 1 Corinthians 2:14. Ito naman yung nagsasabi na tayong lahat ay dapat nagko-connect sa spirit, sa spiritual. Ito na lang, babasahin ko na lang yung dulo, no? Nauunawaan sa pamamagitan ng espiritu. Sige, basahin natin simula umpisa. Okay, 1, 2, 3. Ano yung nakasulat po? Ngunit, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga yon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yon nauunawaan sapagkat ang mga yon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. So may tanong ako, sino po sa inyo dati hindi mo naiintindihan yung Bible? Sino ngayon naiintindihan na? Amen. Ibig sabihin, dati kasi patay yung spirito natin. Pero nung tinanggap natin ng Panginoon at tayo'y na-born again, tayo ay pinanganak sa spirito. Naiintindihan po natin? Yun yung ibig sabihin ng pagiging born again. Hindi yung religion, pero yung pinanganak tayong muli. Kaya dahil pinanganak tayo ulit in the spirit, naiintindihan na natin. Amen? Ngayon, kung hindi mo pa rin naiintindihan, baka hindi ka pa ulit pinapanganak. Baka hindi ka pa born again. Ayan, kailangan mo munang magsuko ng buhay sa Panginoon. Naiintindihan po natin. Pero bilang mga born again, ang lahat ng born again, lahat ng taong pinanganak muli, ano na yung meron sa kanya? Spirit. Amen? So, ibig sabihin, yung spirit natin dapat ginagamit natin at dapat dito ang focus natin. Amen? Parang hindi naman. Amen po ba? Amen. Sa spirit dapat nakafocus. Ang problema, ang kaaway, ginagawa tayong body focus. Yung spirit natin, hindi natin ginagamit. Kaya latang-lata yung espiritu natin. Kaya pag may tukso, kaya pagka may mga pinapagawa si Lord, hindi natin magawa-gawa. Dahil yung spirito natin ay hindi natin ginagamit. Tulog o papatay na. Buti na lang bubuhayin tayo ulit ni Lord. Amen po ba? Amen. So ito po, konting kaliwanagan lang. Magkaiba ang espiritu sa espiritu. Ano pas? Anong pinagkaiba niya? Ano pinagkaiba po? Hindi nyo ba nakikita? Malabo ba? Okay, tama. Very good. Bakit sila naging magkaiba?
ang espiritu na malaki ay ang Holy Spirit. Pag nagbabasa tayo ng Bible para maintindihan natin, pag sinabing espiritu na capital letter, ang tinutukoy ng Diyos ay ang banal na espiritu. Pero pag nabasa mo, maliit lang na I, anong tinutukoy nun? Espiritu natin. Okay, naiintindihan po? Ayan, magkaiba yun kasi minsan maraming naguguluhan doon. Akala nila yung Holy Spirit, pero ang tinutukoy nun, yung Spirit natin. Okay po, maliwanag? Lahat tayo ay may espiritu. Sabi mo nga sa katabi mo, may espiritu ka. Espiritu. Yung iba ginagawa nilang mumu yung espiritu eh. Hindi yun ang multo po sa kaaway yun Ibang topic yun, pero hindi yun hindi po yun mumu, hindi sa Lord, yes, oo. Ano pa yung nakalagay sa huli po? Ayan. Ang mga spirit focus lang ang nakakaunawa ng mga nangyayari sa spiritual at makapaghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sino po sa inyo? Di ba? Dami ng Christians ngayon, pero bakit may mga Christians na nagkaka-vision? Tama ba? Nakita ko sa spiritual realm, nakita mo? Di ba, hindi tayo naniniwala sa ganun. Pero yun talaga dapat ang isang Christian. Kasi nga, pinanganak tayo in the Spirit, we can see in the Spirit. Totoo yun. Pag sinabi, sabi ng Lord, dapat talaga naririnig natin yung voice ng Lord. Alam po ba natin yun? Dapat nagsispeak. Yun po yung spiritual. Ito yung pinag-uusapan natin. Dapat makarating tayo doon. Dapat nakikita natin yung ginagawa ng kaaway, ginagawa ng mga angels, ano yung nangyayari sa family mo. Hindi tayo nakikipagbabag. Diba? Pero hinahanap natin sa spiritual, ano ba nangyayari? Kasi in the spiritual realm, may nangyayari na nagmamanifest lang sa natural. Alam po ba natin yun? Ayan, kaya ngayon itong buong mensahe na to, iaano tayo ng Lord, parang hahasain niya yung spirit natin para maging sensitive tayo. Sino gusto nun? Amen. Una, dapat hindi tayo maging body focus. Ayan yung pag-uusapan natin. Do not be body focus. So meron tayong tanong dito, konting lang. Sino sa atin ang body conscious? Ayan, body conscious. Ano yan? Yung sobrang sa physical na anyo. Ayan. Sino ganyan? Sino nagko-kojic? Tingnan natin yung bahay kung anong sabon. Sino obsessed sa pagpapaputi? Ayan, ano pa? Yung payat naman, pero feeling niya ang taba-taba niya. To the point na wala na siyang kinakain, para lang, ang laki-laki ng tiyan ko, pero wala naman. Pero yung iba, malaki talaga yung tiyan. Ayan. Pero sobrang body conscious, sasabihin, mag-exercise na talaga ako. Hindi naman. Magda-diet na talaga ako, di ba? Pero yung iba kasi, merong talagang super obsessed nila, nagiging anorexic na sila. Alam mo yun, hindi na sila kumakain para makita yung figure na ganon, di ba? Ano pa po? Next. Ayan. Sino laging naka-filter pagka nagpo-post ng picture? Di mo na makilala sa sobrang o kaya super duper makeup. So, sobrang tapa. Sino ba yan? Di ba? Hindi na makilala. O kaya super pamacho. Di ba? Talaga. Kailangan may abs, kailangan may tricep o bicep o kung ano pa man. Super body conscious. Ano pa? Ayan. Yun lang naman. So, sample lang na ibig sabihin ng one example ng pagiging body focus. Nakatingin tayo sa ating katawan. Nakatingin tayo sa mga bagay na nasa-sense ng ating natural na katawan. Naiintindihan po? So, anong itsura ng isang taong body focus? Gusto nyo ba malaman? Paano malalaman kung body focus ka? Okay, number 1. Ano ang palatandaan ng taong body focus? Una, body conscious. Yun nga, kagaya nung sinabi natin kanina. Sobrang, niya sa kanyang katawan. Yan yung mga laging nagsasalamin, hindi makakaalis ng bahay nang hindi naka-makeup, hindi makakaalis ng bahay nang hindi maganda yung damit, yung sapatos, o kung ano pa man. Ano pa ba?
Ayan, nakadepende sa kagandahan o kapugian ang identity. Low self-esteem. Ang bunga nito, kapag ganito po tayo, bumababa yung self-esteem. Bakit? Kasi laging merong mas maganda. Pag nakakita ng mas maganda, mas lalong mag-ano. Alam niya yon na parang di na siya naging sa sarili niya. Ang pangit niya para sa kanya. Ay, wala akong magiging boyfriend kasi ang pangit ko. Wala na akong magiging girlfriend kasi ang pangit ko. Ganon. Physically, talagang bumababa yung self-esteem niya. Laging kinukumpara sa ibang tao, yung itsura niya physically. So, ito ay ginagamit ng kaaway at nakakababa ito ng self-esteem. Okay? Meron bang kinakausap si Lord? Ayan, okay. Next, eto, medyo mas malalim to. Isang palatandaan, ay pas, hindi ako body conscious. Baka nandito tayo. Isang palatandaan na isang tao ay body conscious, siya ay religious o legalistic. Ano ibig sabihin nun? Siya po ay naglilingkod gamit ang katawan lang. Gamit ang katawan lang. Halimbawa, gumagawa para sa Panginoon, gamit ang katawan, ginagawang lahat ng wala ang kaluluwa o ang espiritu. Nagde-devotion nga, pero wala naman siya doon. Nagsusulat lang. Ay, ito, pwede na to. Ay, maganda to. O, sige, sulat lang. Tapos, kinalimutan na. Pero may devotion yan. Nagpapasa yan. Ano pa? Umaattend ng gawain, tingnan mo yung katabi mo, pero yung wala siya dito, lutang. Ayan. Yan yung mga body. Nandun yung body. Bakit? Kasi para makita ng ibang tao na umattend siya. Para walang masabi. Alam niyo, basta ako umattend ako pero yung spirito niya, yung kaluluwa niya, wala dun. Tingnan mo mga katabi mo, kaluluwa, nandiyan ka pa ba? Wala, ano ba yung kaluluwa? Isip, wala doon. Yung puso niya, wala doon. Wala siyang pakialam kung may matanggap siya o wala. Ganun siya. Yung spirit niya, okay lang. So, may kinig lang ako kay pastora. Yaman siya, yaman. Tapos uuwi, walang nagbago. Ganun. Ano pa? A-attend ng core group. Oo, ma-attend ng core group, pero hindi sinusunod yung leader niya. Wala siya doon. Wala. O tatanong mo, ano yung Pelagianism? Ano yun? Tatanong kami natutunan, ano natutunan nyo sa core group? Ano nga ba, core group ba kami? Di ba? Walang gano'n, wala siyang nakukuha. Ano pa, share the gospel. Yung iba nag-share the gospel, masabi lang. Nagtatites, masabi lang. Nagpa-follow up, masabi lang. Kaya ano yung nagiging bunga? Kaya ka napapagod. Nasasabihin niya, naglilingkod naman ako kay Lord, pero bakit hindi ko siya maramdaman? Parang wala lang. Alam mo yun, umaattend naman ako sa church, pero parang wala ako kay Lord. Ang lamig-lamig ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman yung spirito mo yung umaattend Katawan mo lang. Hindi naman yung spirito mo yung nagde-devotion Kasi sigurado pag nag-devotion yung spirito mo, on fire ka. Totoo yan. Isa pa, yung itong body conscious na to, yung nakadepend, kasi ang body, ano ba yung ginagamit natin sa body? Ano ba yung 5 senses natin? Mata. Ano po? Okay. Science muna tayo. Ano? Taste. Hearing. Touch. Ayan. Okay. Yun yung mga ginagamit natin. So kapag ganon, yun yung ginagamit natin para makapasok sa presence. Ito, mas malalim pa to. Para makapasok sa presensya ng Diyos or para mag-worship. Ganyan. Ang ginagamit lang natin, yung mata natin, yung tenga natin. For example, ayoko na example yung, sige na nga, mamaya na lang ako magta-testimony. Yung kanta kasi kanina naging sa akin yun para naging worship sa akin. Pero anyway, yung tuloy ang awit, di ba yun yung kinanta natin kanina? Di ba? Tama po. So pagka pa lang si Paz, ano yung lyrics? Ano yung sa lyrics? Bumuhos ang ulan. Yan. Ganyan lang siya. Ganyan. Tapos, pagka tuloy ang awit, ganyan na siya. Nakadepende sa tugtog ang pag-awit. For you are glorious. For you are glorious. Ganyan lang. Pero pag lumalakas na yung drums. Tumataas na yung tono. For you! Nakadepende. Nagigets po ba natin? Nakadepende sa tugtog.
ang pagsamba sa Panginoon. Pag verse pa lang, ganyan pa lang, ano ba? We see Jesus. Pagka ano, for you, ano na, may ano siya, may level. Pag bridge, ganyan na, ano ba? Stir it up! Pag umpisa pa lang, there must be more than this, ganyan. Tapos pag chorus, ano yung chorus? Consume, ganyan. Stir it up! Lagagat mo ba natin? Ganyan. Ganon din sa Lord, di ba? Paglalapit sa Lord, pag nagtuturo sa harapan, pag halimbawa ang nagtuturo medyo matamlay, body conscious, nakadepende sa kagandahan. Yung itsura, matamlay din. Pero pag sinabi na, kunwari ako, sinabi ko na, yung hindi nakikinig tutusukin ko yung mata. Amen po ba? Amen! Pag malakas yung boses ni Pastora, malakas din yung amen. Pag sinabi ko, amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen! Nagigets na natin. Nakadepende. Body focus. Body. Nagets po ba natin? Alala ko lang kanina kasi yung tuloy ang awit. Ano siya, nagulat ako kasi yung unang pasok pa lang nung kanta, bumuhos ang ulan, halos manulan. Ano yan, pinilit doon pa lang, lumabas ako. Alam mo bakit? Umiiyak ako. Kita ko ni Aloha. Umiiyak ako. Biruin mo, praising yun ba't ako umiiyak? Kasi tinatouch ni Lord yung spirit ko. Sa song. Pinalalakas niya ako sa song. Sa spirit. So, hindi siya nakadepende. Alam niyo yun, body focus. Huwag tayong maging body focus. Ayan. O kaya minsan naman, titignan yung mga katabi. Pag yung katabi, medyo ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang din siya. Pag yung katabi, medyo tumatalon-talon. Tatalon din ako. Tumatalon siya, tatalon din ako. Ganon. Nakigets ba natin? Wag ganon body focus yon. Ano pa po? Ayan, next na tayo. Worldly, ito pa. Ang focus ay ang buhay sa mundo. Ayan. Puro pagpapayaman. Ano yung nakalagay dyan? Bahay. Puro pag-aasikaso ng bahay. Puro gawaing bahay. Ay, hindi ako makapaglingkod kasi ang daming labahin, ang daming linisin, ang daming, ano pa ba yung mga dahilan? Hindi naman sila nawawala Sa totoo lang. Kaya ako din may bahay at hindi naman sila natatapos. Maupo ka nga lang ng saglit wala pang 5 minutes madumi na ulit. 'Di ba? Ang dami na ulit alikabok, 'di ba po? Anyway, pero 'yan yung mga hindi nakakapaglingkod kasi ang focus nila ay yung worldly, yung tinitirhan nung bahay, nung body. Nagigets po? Nakafocus siya saan? Gusto niya magkaroon ng sasakyan, ano pa? Ari-arian, maging mayaman, maging famous. Yun yung focus niya. Hindi yung spirit. Naintindihan? Kaya yan yung mga taong nawawala sa church dahil sa trabaho. Kaya nilang ipagpalit yung mga gawain sa Panginoon para sa trabaho, para sa pera. Sasabihin nila, para naman to sa anak ko, para naman to sa pamilya ko, pero hindi. Hindi po kasi hindi nila binibigyan yung anak nila. Joke lang. Hindi po, para sa kanila. May ganun, hindi ko sinasabing lahat. Merong ganun. Selfish. Gusto lang talaga niyang ambisyoso lang talaga o ambisyosa. Gusto lang kasi nga ang focus is world. Nagigets po ba natin? Hindi sa judge ko yung mga taong to. Kasi nga, tinuturn sila ng kaaway to focus on the world. Kasi hindi nila nakikita yung spirit. Nagigets po? Marami pong ganyan. Ginagawa yan ng kaaway ngayon. Yan lang ang gawin mo. Mag-focus ka dyan. Ano pa? Moody. Eto, marami din dito. Nakadepende sa sitwasyon ang mood. Ano yan? Pag maganda. Ba't umaalis ka, Ruth? Joke lang. Pag maganda eto na, kaka-re-encounter. Sinong masaya? Yes, sasaya-saya natin, di ba? Ganyan ka rin ng encounter di ba? Pag may mga gawain, sinong masaya? Parang di naman.
Masaya ka ba talaga? Bigyan mo nga ng magandang ngiti katabi mo. Yan, masaya ka nandito ka? Amen? Amen. Di ba? Sino pinagpala ni Lord? May mga natanggap na blessing. Amen. Pero kapag, masaya yan, nakangiti. O, uuwi yan, nakangiti. Oo, biro-biro yan, biro-biro. Pero pag may nangyayari ng hindi maganda sa buhay niya, lagi ng sibangot, laging galit, laging nakabunganga, laging stress, hindi mo na nagbabagong anyo. Yung anghel nagiging demonyo. Kaya tuloy sinasabi, pa-church-church ka pa. Ugali mo. Minsan anghel, minsan demonyo. Di ba? Yan yun. Yan po yun. Moody. Bakit? Kasi body focus. Nakafocus tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Pag maganda yung nangyayari, masaya tayo. Pag pangit yung nangyayari, hindi tayo, malungkot tayo. Eto pa, yung mga masasaya, asipag niyan. Tingnan mo yan. Mga bagong re-encounter, aga gumising kanina niyan para mag-devotion. Di ba? Kasi masaya masaya. Pero paano pag nawala na yung fire, yung energy, yung joy ng retreat? Di ba? Monday na, Tuesday na, next week na, ganyan, next week na. So ano na nangyari sa devotion life? Di ba? Nagigets po ba natin? Yan yung mga body focus. Nakadepende sa mood ang pagiging balasik. Meron kasing mga tao na kapag kahit anong pinagdadaanan nila, 100% balasik pa din. Merong ganun. Pero merong iba, nakadepende yung balasik score sa pinagdadaanan. pag magaganda yung pinagdadaanan, 100%. On fire yan Madami magaganda Pero pagka sinusubok, may mga problema, ayun na, wala na, 50, pawala. Tapos, babalik, ulit, pupuntahan ni leader. Yes, magpe-pray. Babalik na naman yan, 100 na naman. Tapos, magkakaproblema na naman. Babagsak na naman. Anong tawag dyan? Moody. Up and down. Lulubog, lilitaw. Iinit, lalamig. Puro ganun. Alang ka stable ang buhay. Ganun lagi. At hindi na nakaalis doon. Yan yung mga body focus. Okay, sino may check? Sino sa inyo ang nandyan sa mga yan? Ano po yung nakalagay sa next? Ayan, bakit gusto ng kaaway na maging body focus tayo? Una, dahil, ano daw po? Eto na, expose ko na sila. Wala po kasi silang katawan. Ang mga kaaway ay wala silang katawan. Kaya gusto nila maging focus tayo sa katawan kasi pag naging focus tayo sa katawan, kukunin nila yung katawan natin. Okay, so ito, iano lang natin yung mga information para kilala natin yung kaaway. Una, wala silang katawan. Kailangan nila ng katawan para magawa yung strategies nila. Nandyan po ba tayong lahat? Kailangan nila ng katawan. Kaya nila tayo tinutukso, kaya nila tayo tinutuksong magkasala o lumabag sa mga utos ni Lord kasi kailangan niya yung katawan natin. Anong mangyayari kapag sumunod ka? Unti-unti, kukunin niya yung katawan mo. Unti-unti, darating ka sa point na super oppress mo na dahil binibigyan mo siya ng laya Nagets po ba natin? Di ba sabi sa Bible, do not give an inch to the devil. Di ba po? Ano ibig sabihin ng inch? Gaano kaliit yung inch? Ganyan yan. Ayan, 1.54 centimeter. Tama ba? Ayan, ganyan yan. Pag nagbigay ka ng ganyan sa pinakinggan mo siya, gagrab yan ng kaaway. Papasok niya yung daliri niyang gano'n. Tapos, nagsabi pa siya ulit. Sige, okay. Pakikinggan kita. Hanggang sa darating yung time na hindi ka na makaalis doon. Alam mo kung bakit po tayo na-o-oppress? Bakit may mga bagay na hindi tayo makaalis? Kasi hawak na tayo ng kaaway
ginagamit na niya yung katawan natin para magawa niya yung kalooban niya. Naintindihan? Tingnan niyo po ang ginagawa ng kaaway. Hindi biro ang ginagawa ng kaaway. Hindi biro yung makikinig ka sa kanya. Kala mo wala lang yon? Sabihin ng kaaway, makakabuti yan sa'yo. Masaya yan. Makakatulong yan sa'yo. Hindi mo alam. Gusto niya palang i-dominate yung katawan mo. Kaya ngayon, nagyoyosi ka, inaaway mo yung mga kapamilya mo, di ba? Hindi ka na naglilingkod kay Lord, hindi mo binibigay yung best mo sa Panginoon. Bakit? Hawak ka ng kaaway eh. Tinanggal ka ng, dapat nasa army ka ni Lord, tinanggal ka niya. Diyan ka lang. Diyan ka lang sa gilid. Sub ka lang. Kasi kuha ka na niya. Naintindihan natin? Nandiyan po ba tayo? Amen. Sino gusto lumaya? Amen. Number 2, dahil nilikha tayo sa imahe ng Diyos at gusto niya tayong sirain. Bakit isa pang dahilan, bakit gusto ng kaaway na maging body focus tayo? Kasi we are created in the image of God. Alam niyo po, ang mga kaaway, sabi nga ni Erica, buti nga daw, tinakpan ng Diyos yung mga mata natin para hindi natin sila makita. Kasi alam niyo po, pag nakita mo yung kaaway, sabi ni Erica, magkaka-heart attack ka. Sobrang pangit nila. Merong mga demonyo na puro mata. Merong mga demonyo na puro tenga. Ganon sila, wala silang kagandahan. Kaya alam niyo, manghang-mangha sila sa mga tao. Kaya I pray yung sa mga body conscious, makita natin to. You are beautiful, ang pogi mo, ang gwapo mo, lalo sa mga mata ng mga kaaway, kaya gustong-gusto kanyang kunin. You are perfectly created in God's image. Amen? Amen. At pangatlo, dahil ayaw niya na may templo ang banal na espiritu. Pag nakuha ka na niya, for example, si Aloha, halika Aloha. Si Aloha, fresh from the re-encounter to, kaya alam kong hindi ito mangyayari sa kanya. Ayan. So for example, si Aloha tinawag ng Panginoon. Amen po. Ang ganda ng gift nito. Si Brooke, Brooke Ligertwood. Ayan. So, called sa mga gospel and all, ganyan. Nasa kanya ang Holy Spirit. Tama po? She is the temple of the Holy Spirit. Nakalagay niyan 1 Corinthians 6:19. Nasa kanyang Holy Spirit. Ngayon, si Aloha nagbigay ng inch. Kumari ako yung kaaway. Nagbigay siya ng inch sa akin. Pinapasok niya ako sa buhay niya. Konti lang. Hindi lang ako magde-devotion ng isang beses. Hindi lang ako maghahayo ng isang beses. Hindi lang ako susunod ng isang beses. Konti lang. Pero dahil sa konti na yon, syempre ginrab ko na yon hanggang sa nandito na ako sa kanya, nasa loob na ako. Ang Holy Spirit, hindi makakatagal sa kanya. Hindi sila pwedeng magsama. Ano mangyayari sa Holy Spirit? Aalis siya. So si Aloha, instead na anointed, instead na ginagamit ng Lord to the fullest ng potential niya, wala na. Naiintindihan po natin, kaya may mga taong nawawala, hindi yung gift yung nawala, hindi yung potential o yung kakayanan. Ano yung nawala? Yung Holy Spirit, umalis. Pero of course, hindi naman yung totally iiwan. Umalis lang dun sa body. Nandiyan pa rin yung Holy Spirit. Iba yung indwelling, iba yun. Nagigets po natin, hindi lang siya pwedeng mag-dwell sa Kanya. Pero nandyan pa rin ang Holy Spirit. Naintindihan? Sinasamahan pa rin siya, pero hindi na siya magagamit. Kaaway eh. Pwede siyang tumayo, pero anong nire-release niya? Demonic. Alam niyo, may mga tumatayong demonic sa mga churches. May mga healing na demonic. Alam niyo yon? Nangyayari yan dahil sa gawa ng kaaway. Pero kapag si Aloha naman ay nagsisi, tinanggap ulit si Jesus sa buhay niya, sinuko yung buhay niya, sinabi niya, Jesus, palayasin mo, di ba? Kagaya ng, deliverance, palayasin mo, ano mang gawa ng kaaway sa buhay ko, God is so good, napaka-merciful ng Diyos natin, tatanggalin niya yan lahat, at ibabalik ang Holy Spirit, mag-i-indwell sa Kanya, gagamitin siya to the fullest. Amen! Amen. Thank you, Aloha. Ganun po yung nangyayari sa atin. Naintindihan po? Amen. It's not about you. It's about God's call in your life. May kinakausap si Lord.
It's about God's call in your life. Kaya ka ino-oppress ng kaaway. Kaya kanya nilalagay sa bondage. Kasi ayaw niyang gamitin ka ng Holy Spirit. Kaya dapat makita natin to. Hindi na tayo dapat maging body focus. Amen po? Amen. Ano pa yung mga nakalagay dyan? Next po. Ayan. So mag-OT ako, okay lang po? Okay lang, mag-OT ako. Ayaw nyo? Sige, close na natin to. Pray na tayo. Ayan. So eto lang para makita nyo, para lang hindi tayo maging body focus. Sino ayaw na maging body focus? Amen. Ito lang yung tingnan natin. Ano ba yung body o ang katawan? Ang body o ang katawan ay ang earthly suit lang natin. Kasi kailangan natin mabuhay on earth. Tama ba? Kailangan nating mabuhay, kaya kailangan natin ng suit. Parang sa space suit, kailangan ng space suit para mabuhay sa buwan. Tama po? Ito, tingnan mo yung katawan. Ay, meron ka bang mga salamin? Sige nga, may salamin ba kayo dyan? Ayan. Sa mga walang salamin, tingnan mo na lang yung katabi mo. Cellphone. Sige, yan pala. Sige. Cellphone. Tingnan natin yung mga cellphone, camera ng cellphone. Tingnan mo yan. Space suit mo lang yan. Huwag kang obsessed. Space suit mo lang yan. Sabihin mo nga, hi, space suit. Space suit mo lang yan. Ano pa? Para mabuhay tayo sa earth, makipag-communicate tayo sa mga tao. Kailangan lang natin ng mata, di ba? Kailangan natin ng pandinig para marinig natin yung mga mahal natin sa buhay, ng touch, para mahawakan natin sila, tama po? Ng smell, para makapagluto, kung ano man yung mga ginagawa natin sa normal. Kailangan lang natin ng space suit. Pero hindi tayo dapat nakafocus dyan. Amen po? Amen. Pati yung mga bahay natin, yung mga kotse natin, yung mga ari-arian natin, yang lahat ay mga pansamantala lang, mga nabubulok, mga iiwan. Tama po? Amen. Ano po yung nakalagay? Next po. Ito ay isang instrumento lamang, depende kung paano ito gagamitin ng ating spirito o kaluluwa. Ito, tingnan po natin, ang ating body, ito po ay hindi masama. Nagiging masama siya, depende kung paano siya ginagamit ng kaluluwa o espiritu na nasa loob. Naintindihan? Hindi po masama yung katawan natin. So halimbawa may nagyosi. Sino ang nagyosi? Yung bibig o yung kaluluwa na nasa loob? Yung kaluluwa. Naintindihan po natin? Yung espiritu nasa loob. Yun yung kumikilos. Amen po? So yan, yung katawan natin, nakadepende kung ano yung nangyayari sa kaluluwa natin. Pag ang espiritu natin matamlay, hindi gagalaw yung katawan. Hindi mabigat ang ballpen. Hindi ballpen ang problema, yung espiritu na nasa loob. Hindi mabigat yung paa, kaya hindi makapunta sa church. Ang mabigat yung espiritu na nasa loob. Hindi mabigat yung paa sa paghahayo. Ang mabigat yung espiritu na nasa loob. Naintindihan po natin? Amen. Ang dapat nating i-deal, makinig pong mabuti, hindi yung panlabas, kung hindi yung panloob. Yung spirito natin, ang kailangang mabuhay. Alam mo, kahit may mga, alam ko hindi lang ako, kahit may mga members dito, kahit anong nararamdaman sa physical, tumatayo yan. Naglilingkod yan, naghahayo yan, nagpapagamit. Bakit? Yung spirito sa loob, buhay. At tumatagos yan hanggang katawan. Ako ilang beses ko na-experience, may sakit ako pero tatayo ako, bigla akong gagaling. Bakit? Yung spirit na nasa loob ko, dahil nag-obey ako sa Lord, tumatagos hanggang sa katawan, gumagaling ako. Nangyayari po yan. Kahit malungkot ka, tatayo ka. Kaya nga kanina, iyak ako ng iyak ng Lord. Sabi ng Lord, pinalalakas kita. Tuloy ang awit, ano? Tuloy ang awit. Gaganyan siya dito sa harap, pero ako, woo! Ngumangawa ako sa likod. Bakit pinalalakas ako ni Lord? Kaya kaya kong tumayo. Sabi ko, Lord, di ko kayang tumayo sa harap ang bigat-bigat ng pakaramdam ko. Pero nagagawa ko pa rin, nagiging okay ako, nakakangiti ako ngayon. Bakit? Dahil sa spirit na nasa loob. Amen? Hindi maganda si Pastora dahil maganda siya sa physical. Pero maganda yun. Joke lang. Ganun sa lahat. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo kung ba't napakaganda niya? Yung spirit sa loob niya. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Yung spirit sa loob niya, kasi buhay na buhay.
ang spirit sa loob niya. Mahal na mahal niya ng Panginoon. Kaya may mga pangit. Alam niyo po, may mga pangit. Sa totoo lang, hindi pangit yung physical, ang pangit ng spirit sa loob. Oo, merong mga tingnan niyo, may mga tao na ang simple-simple lang. Hindi naman ganun kaganda or ganun kapogi. Normal lang. Pero bakit pag titingnan mo siya, parang ganda-ganda naman ito. Parang pakapogi naman ito. Di ba? Bakit ganun? Yung spirit kasi sa loob yung tumatagos sa physical. Amen? Sinong gusto ganun? Natural. Hindi na kailangan ng mga kung anik-anik, di ba? Amen? Spirit focus. Sabay-sabay, spirit focus. Ayan, hindi ito ang ating identity, amen? Iiwan din natin ito kapag tayo ay namatay. Bakit? Di ba pag may namamatay, yung iba, huwag kayong magpe-pray sa patay na, yung patay, kinakausap pa, ganyan, alagaan mo po kami. Wala na po siya doon kasi space suit yon. Naiintindihan pa, nasan na yung natin, nasan na yung kamag-anak natin? Either nasa langit or nasa impyerno. Depende sa naging buhay niya. Amen? Kaya makikita mo, di ba, nagpunta na ba kayo sa patay? Sino tumitingin sa patay? Di ba pag titingnan mo, parang wala. Para lang siyang wala. Walang doon, walang something sa loob niya, kundi katawan lang. Kasi nga, spacesuit lang. Nakita po natin? So, itong mga katawan na to, sige, hawakan mo yung sarili mo. Yung katawan na yan, iiwan mo din yan. Kasi pag namatay tayo, hindi mo yan kailangan. Pag napunta ka sa langit, hindi mo kailangan ng physical. Pag napunta ka sa impyerno, hindi rin. Pero, yun nga, may verse na nagsasabi, do not be afraid of, yung kayang magtapon sa spirit sa hell, pero yung, basta yun, yung matakot ka sa Diyos na kayang magtapon ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Pero yun nga, ang importante, hindi tayo focus, hindi natin sinasatisfy yung flesh natin. Amen po. Huwag nating isatisfy. Inaantok ako. Inaantok yung katawang panglupa ko. Anong gagawin? Matutulog ako. Hindi na nag-devotion. Hindi na umattend ng core. Hindi na naghayo sa schedule. Diba? Tama po? Tama po ba? Uy, kakakain ko lang, parang ang sarap magyosi. Sabi nila, ganun daw yon. Ha? Naglalaway daw. Ano yun? Katawan yun. Tama po ba? Manonood ng porn. Katawan yun. Dadada, chichismis. Katawan yun. Naintindihan po natin? Hindi lahat ng sinasabi ng katawan mo, susundin mo. Ikamamatay mo yan. Do not be body focus. Kaya yung iba nagkakasakit, di ba? Si Kain na kasi hindi uminom ng tubig. Kumakain ng matamis. Hindi naman nangyari. Di ba? Minsan yung sakit natin, anong dahilan? Bunga ng pakikinig natin sa katawan. Gusto ka din ng katawan ko manood ng ng Queen of Tears. Magbabad sa kakapanood. Gusto ng katawan ko manood O sige, manonood ako. Ano mangyayari sa'yo? Diba? Mababa immunity mo, nagkakasakit-sakit tayo. Tama po ba? Nagigets po ba natin? So, hindi ko na dadaanan. Ano pa ba yung mga nakalagay dyan? Ay, ito, maganda pala to. Ito na lang. Dito na lang siguro tayo sa last. Pag body focus, diba, dinaanan natin yung mga kanina. Pero pag nag-spirit focus tayo, tingnan mo yung kapalit. Kapag naging spirit focus ka. Pag body focus ka, low self-esteem. Pero pag nag-spirit focus ka, ano mangyayari sa'yo? Identified with Christ. Maganda ka. Di ba? Pogi ka. Hindi mo kailangan baguhin yung kulay mo, yung anyo mo, o kung ano pa man, yung size mo, o kung ano pa. Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Tama po. Kasi you know yourself na kinreate ka according to God's image. Amen? Alala ko yung message ni Angelica. Amen po. Kinreate ka sa image ni Lord. Maganda ka, pogi ka. Hindi mo na kailangan makipagkumpetensya
sa ibang tao. Hindi mo na kailangan malungkot. Hindi mo kailangan isipin na walang magmamahal sa'yo kasi ganito yung tsura ko, kasi ganito ako. Hindi po. You are identified with Christ. Amen? Amen. At kapag natin, religious ka, legalistic ka, burnout ka, lagi kang pagod, yung pagpupunta ka sa mga gawain sa church, kinakaladkad mo na lang yung sarili mo, ay nako, ito sasabihin ko po sa inyo, makinig mabuti, lalo na yung mga naglilingkod. Nandiyan po ba yung mga lingkod? Kapag pumunta ka sa church or may ginawa ka para sa Lord at pag umuwi kang pagod, nagpaka-religious ka. Tandaan mo yan, nagpaka-religious ka. Nagpaka-legalistic ka. Nag-devotion ka, walang nangyari sa'yo. Nagpaka-religious ka, legalistic. Nag-day-watch ka, umaten ka. Bawa, ito, umaten ka ng church. Tapos pag uwi mo, wala nagbago sa'yo. Nagpaka-religious ka, nagpaka-legalistic ka. Ano yun? Katawan mo lang nandito mo, hindi mo pinaabot sa spirit mo. Pero kapag ikaw, lahat ng balasik ginagawa mo, tapos nandun yung spirit mo, ano mangyayari sa'yo? Instead of burnout, burn up! Ano yung burn up? A blaze on fire. Nagliliyab ka every day. Excited ka. You want more of God. Hindi ka na, ano ba yan? Ang tagal-tagal naman eh, pastora. OT na, dahil pa sinasabi. Hindi ka ganon. Pero pastora, pwede ba hanggang 12 ka magturo? Yan. Diba? Ganon kasi super excited ka, nagliliyab ka. You want more of God. You want God na talagang mag-speak sa'yo ng more pa. Amen? Sino gusto nun? Amen. Imbes na ma-backslide ka, kasi worldly, di ba yung worldly, nakaka-backslide yun eh. Pero instead na ma-backslide ka, nagle-level up ka. Magkakaroon ka ng 12, magkakaroon ka ng 144. Sino gusto nun? Amen. Pag-a-attend ka ng church, hindi ka mag-isa lang. Uy, tara, halika, 12 mo, dala-dala mo, di ba? May kino-consolidate ka pa, di ba? Ang dami, nagle-level up tayo kay Lord. Amen. Amen. I'm excited ako dito kasi alam niyo sa nakikita ko sa nangyayari sa church natin, sa totoo lang, ang liit na ng Roa Main. Ang liit na ng Roa Main. Kung makikita niyo, kasi ako yung head, di ba? Nakikita ko lahat. Sa kalidad ng mga taga-Roa, hindi tayo dapat nakastay lang dito. Kaya nating magtayo ng church sa iba't ibang lugar. Sa sobrang gagaling, sobrang anointed, sobrang talagang kumikilos si Lord mightily and effectively. Ang daming leaders, hindi lang ilan, hindi lang sa iilan. Ang dami sa church na to. Kailangan na nating lumabas. Amen? Pero syempre, para mangyari yon, kailangan lahat tayo nagle-level up. Amen po? We need one another. Mahirap magtayo ng church basta-basta. Di ba po, kailangan ng support people, kailangan ng madaming kailangan gawin. Pero para magawa natin yon, kailangan tayong mag-level up. Sabihin mo sa katabi mo, mag-level up na tayo. Wala nang atrasan to. Amen. Amen. Ano pa? Sino gusto ng consistent? Sino ayaw ng ganyan-ganyan yung kanyang buhay? Lulupog, lilitaw, iinit, lalamig. Lagi na lang. Pero sino gusto kahit anong pinagdadaanan niya? Tuloy ang awit. Amen. Tuloy ang paglilingkod. Amen. Tuloy ang pagpaparangal sa Panginoon. Amen. Anong gagawin? Sabihin mo sa katabi mo, do not be body focused. Simula ngayon, spirit focus na tayo. Amen po? Amen. Sige, tayo po tayong lahat. Ayan. Meron, paki-flash. Tingnan ko lang kung may na-miss ako. Okay na yan. Okay na yan. Ayan, okay na yan. Okay. Ayan. Okay na lang tayo sa picture siguro. Ayan. So, ito po yung nangyayari ngayon. Actually, yung Philippines medyo trap tayo. Kasi, dahil sa desisyon ng ating president, so, may chance na magkaroon ng war sa Philippines. Ano pa? Ayan, mga murder. Alam nyo, may napanood ako sa China, yung bata, 12 years old, pinatay yung kapwa niya bata. Madaming ganong kaso sa China ngayon. Mga bata, pinapatay yung kapwa bata. Nire-rape yung kapwa bata. It's so evil. Sobrang evil na po ng mundo ngayon. Bakit? Kasi yung kaaway, ino-oppress nga niya yung mga katawan. Actually, sa mundo ngayon, hindi mo na alam. Kaya dapat maging sensitive ka eh.
May mga tao na mukha lang tao, pero hindi mo alam sa loob nila na may kaaway ng tumatao dun, naninirahan dun sa tao na yun. At kailangan ng deliverance. Minsan inaaway natin yung mga tao, pero sa totoo lang, ang dapat nating awayin yung demonyong nasa loob nun para matulungan sila na makalaya. This is a call for us, church. Amen? Hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, pero para sa bansa. Amen? Kasi nangyayari na to. Huwag nating hayaan. Alam mo yun, na-imagine nyo po ba? Yung kaaway dinodominate yung humans. Na-imagine nyo po? Sa mga katawan, lahat na yan, kaaway na, yung nakatira sa loob. Huwag nating hayaan. Kasi kinreate ng Diyos ang tao for Himself. Para sa Kanya, para sa pleasure niya. Kaya dapat mag-level up ka. Huwag mo hayaan na attend ka lang. Amen po. Huwag mo hayaan, naglilingkod ka naman, pero puro natural. Amen? I-aim natin yung naglilingkod ka sa Lord, nakakakita ka in the Spirit, nagpapalayas ka ng mga demonyo. Amen? Sinasawatan mo yung mga gawa ng kaaway. Nagkakaroon ng spiritual warfare dahil sa panalangin mo. Amen? I-aim natin yung ganun. Maging spirit-focused tayo. Amen po? Amen. At naniniwala ako, kapag ginawa natin to, sasamahan ka ng Lord. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Siguro, meron tayong communion, no? Pero testify ko lang yung nangyari kay Kaina. Alam niyo po, noong una natatakot ako, di ba, na dehydrate na nga, nakatakot na yung sura niya. Pero alam niyo yung favor ng Lord sa amin. Sabi ng doktora, buti na lang, dinala niyo siya kasi muntik na siyang ma-dehydrate. Right timing. Alam mo yun, right timing. Hindi hahayaan ng Diyos na makuha yung anak ko, na makuha yung life niya. Ganun din sa'yo. Kapag inuuna mo si Lord, hindi niya hahayaan magalaw ng kaaway yung family mo. Tapos yung favor sa amin ngayon, nasa ward kami, pero walang tao sa ward. Walang tao sa ward. Tapos naka-aircon, ganyan. Tapos, si Kaina nakatulog ng mahimbing. Kaya ngayon okay na siya. One day lang, naging okay na siya agad. Yung favor ng Lord ay nandoon. May mga nagbigay, may mga tumulong. Grabe. Hindi ko hiningi yun, Hindi ko hiningi. Alam niyo kung ano lang ginawa ko, Lord, tatayo pa din ako para sa'yo. Kahit anong pinagdadaanan ko, tatayo ako para sa'yo. Kung ito yung gusto mo, maging spirit focus, kung gusto mo i-expose yung kaaway, proteksyonan mo po ako at ang family ko. And hindi ko alam na ganito pala yung ginagawa ni Lord. And I believe sa testimony ko as your pastora, I believe na kumikilos din ng Lord sa bawat isa. Kaya mo ring tayuan. Kahit na may pinagdadaanan ka, kaya mo ring tumayo at iingatan ka ng Panginoon. Iingatan niya yung pamilya mo. Amen po? Amen. Kaya yung awit natin ngayon, See a Victory, sabi doon sa bridge, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Yan yung lyrics niya. So sabi doon, lahat daw ng ginagawa ng kaaway sa atin ay kayang baliktarin ng Diyos at gawing ikakabuti natin. Amen? Sino sa inyo ngayon may ginagawa ang kaaway? Nakita mo yan. Kaya yung baliktarin ni Lord. Pero ngayon, dapat magkaroon tayo ng desisyon. Hindi na tayo magiging body focus. Magiging spirit focus na tayo. Sige, sa oras pong ito, tayo yumuko at tayo ay magdesisyon. Panginoon, patawarin niyo po ako kung naging body focus ako. Patawarin niyo po ako kung ginagawa ko, nagiging conscious ako masyado sa sarili ko. Patawarin niyo po ako kung nagbabalasik nga ako pero wala naman doon yung kaluluwa ko. Wala naman doon yung espiritu ko. Sige, hingi po tayo ng tawad. Patawarin niyo po ako, nakadepende ako sa mga nakikita ko. Patawarin niyo po ako, nagiging worldly po ako. Nakafocus na lang po ako sa aking buhay dito sa mundo. Patawarin niyo po ako kung nagiging moody po ako. Nakadepende sa sitwasyon yung aking pagsunod sa'yo. Patawarin niyo po ako.
At salamat sa oras na to na ini-expose mo, Lord, ang mga gawa ng kaaway. Salamat, O Diyos, hindi para mag-glorify yung kaaway, pero para makita, Lord, yung kabutihan mo, yung power mo, at magkaroon ng desire ang bawat isa na tumayo at lumaban. At i-level up yung mga kaya naming gawin para sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat. Sa oras pong ito, as we sing this song, dinideclare namin, O Lord, hallelujah, na ang kalooban nyo ang mangyayari sa aming buhay. That you will take whatever the enemy meant for evil and you will turn them into good. Hallelujah. And you turn it for good. Sige po, habang inaawit natin You yan, turn it for good. imagine natin na ginagawa to ng Diyos sa ating buhay. Let's claim it by You faith. take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Thank you, Lord. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it. Yes, Lord, we believe, oh God. You turn it for good. We believe, oh Jesus. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. Declare mo yan. Sige, declare mo yan. Amen. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle. Sige po, umawit tayo. Ang aawit sa oras na to, hindi yung katawan. Yung spirit mo ang aawit sa oras na to. We will worship in spirit and in truth. Let your spirit arise. Let your spirit arise as you declare. Let your faith arise. Kahit anong nakikita mo, kahit anong nangyayari sa buhay mo, declare in your spirit that you're going to see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Come on, declare. Ito yung mangyayari sa amin. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sa oras na to, may gagawin tayo. Okay? Andiyan ba yung mga spiritong buhay? Andiyan ba yung mga spiritong binuhay ni Lord? Amen. Hallelujah. Sanctify them by your word is truth. Hallelujah. Lord, sa oras na to, kung meron pang nananatiling patay na spirito, I speak life. Right now, in the name of Jesus, I speak revival sa spirito ng bawat isa. In the name of Jesus, Lord, kilala mo po silang lahat. Touch them right now, oh God. Touch them right now in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. I-pour out mo yung life mo sa taong ito. Breathe life, Lord, sa taong ito, Lord. Kung paano mo hiningahan si Adan, Panginoon. Hingahan mo ng breath of life ang taong ito sa oras na to. Sige po, kung ikaw yan, taas mo ang iyong mga kamay. Ang tagal mo na yung hinihintay. Ang tagal mo na yung hinihintay ngayon.
Ibinubuhos yan sa'yo ng Panginoon. Hallelujah! Supernatural! The breath of life, receive! The breath of life, receive! The breath of life, hallelujah! 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 I'm gonna see a victory. Come on, worship! Worship with your new life! Worship with the life that God has bestowed upon you! Come on, worship with your new life! Hallelujah! I'm gonna see your victory! Come on, baby! Come on! Yung mga baby dyan na pinuhay ni Lord! Hallelujah! Shout out! A victory! Yes, Lord! Woo! Thank you, Lord! I'm gonna see your victory! I'm gonna see your victory! Belongs to you, Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, God! Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Ngayon, binuhay ka na ulit. Bago ka umalis dito, ito yung first thing na gagawin mo. You will speak life. You will speak life. Gagamitin mo ngayon yung spirit na yan to speak life. Sige, sa oras na to, you speak life. Mag-speak ka ng buhay sa sarili mo. Kung may areas ng buhay mo na namamatay na, speak life. Your spirit is in control of your life. Death and life is in the power of the tongue. Sige, gamitin mo yung spirit na binigay sa iyo ng Lord. Speak life over your family. Speak life sa mga members mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang mga spirits ang nagsasalita ngayon, oh God. Thank you, God. Hallelujah. Sige lang, sige lang. Hindi mo alam sa spiritual realm, nakikinig ang mga anghel at nakahanda silang sundin ang mga sinasabi mo ngayon. Destroy the powers of darkness sa buhay mo, sa family mo. Sige lang, mangyayari yan. Sinabi yan ni Erica. Nung mga nagpe-pray in the spirit, yung mga Christians, nabugbog sila. Binugbog sila ng kamay ng Diyos. Sige lang. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa mga spirits na binuhay mo. Thank you sa mga born again. Sa new life, sa new birth na ginawa mo sa oras na to. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, let's just stay in His presence. Makinig lang tayo. Buksan natin yung spiritual eyes natin, yung spiritual ears natin. God will speak to us. Thank you, Lord. Sige lang po, just talk to God. Gusto ko lang ipag-pray yung mga tao na in doubt pa rin, hindi pa rin sila nakakapagsuko ng buhay sa Panginoon. Lord, nilalapit ko po sa iyo mga taong ito, Panginoon, physical man or online. Hallelujah. Show them that the spiritual world is real in the name of Jesus. This is my prayer for them in the name of Jesus. Sa oras pong ito, magkakaroon po tayo ng communion. So, saselyuhan po natin yung ginawa ng Diyos ngayong umagang ito sa pamamagitan ng ating pagkain ng tinapay sa pag-inom ng saro. Actually, yung tinapay, it represents the body of Christ. Yung body niya na nasugatan
para tayo ay hindi maging body focus. Naniniwala ba kayo na hindi body focus si Jesus? Nagawa niyang i-offer yung buhay niya to death. Bakit? Spirit focus siya eh. Kaya kahit gaano kahirap, handa niyang tiisin eh. Spirit focus siya. Gusto niya ma-save tayong lahat. Kapag tinake natin yung tinapay, tininom natin yung saro, yung power ni Jesus to be spirit focused, dadaloy sa atin. Amen? So sige po, lapit tayo sa likod. Kuha po tayo ng tinapay at saro. Sa mga nasa online po, pwede po tayong maki-participate. Kuha po tayo ng kahit anong tinapay dyan na pwedeng pagpira-pirasohin at sa saro, kahit juice, pwede pong paghati-hatian para makapag-communion din po tayo. Thank you, Lord. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you for your body, O Lord, that was slain for us. Thank you, Jesus. Sige po, habang kumukuha tayo ng tinapay at saro, isipin po natin kung sa paano tayo tina-target ng kaaway para maging body focus. Tingnan po natin, nagiging body conscious ba tayo o tayo yung nasa religious o legalistic o tayo yung worldly, ayan, o tayo yung moody. O check lahat. O basta kung alin man doon. Ngayon, pagkain natin ng tinapay, pag inom natin ng saro, let's claim na yung power ni Jesus ay na-experience natin para ma-overcome natin yung mga bagay na yon. Amen? Amen. Through the Holy Spirit. Ito lang po makinig po mabuti. Kung kumikilos ang kaaway, kumikilos din naman ang Diyos. Kung kumikilos ang demonyo, kumikilos din naman ang mga anghel. Kung kumikilos ang Satanas, kumikilos din ang banal na Espiritu. Amen? So pag kinain natin yan, yung Holy Spirit ang tutulong sa spirit natin. Amen? The Holy Spirit is the Spirit of Jesus. Pala wala akong bread. Ayun, sige. Thank you. Igibasahin po natin. Ito ay biblical. Nasa 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord what I also passed on to you on the night when He was betrayed. The Lord Jesus took bread. Next po, gave thanks. Thank you, Jesus. Broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Thank you, Jesus. Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. Thank you, Lord. In the same way, He also took the cup after supper and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin yung nasa saro. Thank you, Jesus. Grabe, sobrang overwhelming po. Oh God, na grabe yung help mo po sa amin para hindi kami matali ng kaaway, para hindi kami maging possessed or mahawakan ng kaaway yung body namin. Hallelujah. Pwede bang i-touch natin yung katabi natin? Sige, touch mo yung body niya. Lalo na yung mga magkaka-family, ganyan, nasa isang bahay kayo, ganyan. Pero kung hindi, okay lang din. Ayan. Declare mo nga sa kanya na mag-declare ka ng blessing sa body niya. Sige, declare mo yung blessing sa body niya. Good health, ganyan. Hindi yan magagalaw ng kaaway.
Sige, mag-declare ka. Ayan. Hindi yan magagalaw ng kaaway. Hindi yan magagamit ng kaaway. Para sa ano niya, sa darkness. Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yan. Gamitin, declare mo na gagamitin yan ng Holy Spirit. Holy Spirit ang magmamanifest dyan sa body na yan. Maraming madadalang souls yung body na yan. At pag iniwan yung body na yan, maraming mabibless. Maraming mabibless sa body na yan. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Gusto ko sana magpa-testimony, kaso super OT na tayo. Kahit isa lang, nililid lang ako. Sino gusto mag-testimony? Meron po? Wala. May tinatawag si Lord. Ayan, sige. Thank you. Ano po, gusto ko lang pong sabihin na talagang nasa spiritual talaga dinadali ng kaaway. Kasi talaga alam ni Pastora yun. Di ba, Pastora, nag-uusap tayo tungkol sa message na to. Kasi talaga yung partner ko talaga, dinadali siya by spirit. Grabe yung gawa ng kaaway sa kanya. Kasi mga ilang araw, po kasi siya, nagsusugal siya, casino, ganun. Kasi napakagaling manling lang ng kaaway sa pamamagitan niya. Nakita ko talaga yun kasi ilang araw, hindi siya magsusugal na alam kong okay na siya. Tapos biglang magugulat ako na na naman siya. Nakikita ko sa kanya na aligagang-aligaga siya, na gustong-gusto talaga niyang magsugal, na yung tipong walang-wala na siya kung saan-saan siya naghahanap, makapagsugal lang siya. Kaya thank you, Lord, kasi minsan naiinis na talaga ako. Naiinis na. Hindi naman ako iiyak kanina. Inis talaga ako sa kanya. Sabi ko, ba't ako sa kanya maiinis? Hindi pala dapat sa kanya. Kasi yung espiritu, dapat doon ako talaga, daanin ko talaga siya sa matinding panalangin talaga, na alam kong maipapanalo kasi katulong ko yung Lord. Tapos nakita ko kanina nung nag-worship ako na hindi natural yung laban. Kasi pinapakita niya sa akin, ginagawa niya akong matalino sa pamagitan. Kasi napakasakit talaga sa puso ko. Napapatawarin ko siya, tapos ulit na naman siya. Kaya talagang ilalaban ko siya sa panalangin. Kasi alam kong kakampi ko yung Panginoon. Thank you, Myrene. Thank you, Myrene. Gusto ba ba? Ayan, sorry. Okay, sige po, ate. Amen. For God's glory po, talagang kahapon, yung battle talaga grabe. Kasi pagdating ko po sa bahay, parang, hindi ko alam, binagsakan ako ng langit at lupa, parang, oh my God. Pero sa kapangyarihan ni Jesus at yung blood niya, yun po yung nag-take up against sa akin para lumakas uli. Kasi on the spot talaga kasi. Parang pagdating ko sa bahay, sobrang gulo, broken na yung family namin, hindi ko alam. And pagdating po nung asawa ko galing sa trabaho, gusto niya na daw ibangga yung motor para mamatay na siya. And sabi ko, kung ginawa mo yun, tuwang-tuwa yung kaaway sa'yo, hindi ka ba naawa ka ako sa katawan mo? Ilang taon ka nang pinapahirapan. Kaya sabi ko, magbalik loob ka na kay Lord. And kagabi po, apoy na po siya ng lagnat. Pinag-pray ko po siya. Ayun, instant po yung healing. Hinatid pa po kami dito. Yun lang ang nag-great talaga at nalulungkot ako kasi hindi niya maiwan yung trabaho niya. Pero I know, si God po, yung patuloy nakikilos sa buhay namin ng bawat isa sa ating lahat. Kasi hindi po talaga madali yung pinagdadaanan natin. Yun nga, totoo po na sa espiritu po yung laban natin. Hindi sa mga physical na nakikita natin, kundi sa spiritual. Kaya lagi po tayong magpa-cover ng blood ni Jesus. Saan man tayo pumunta. And yun po ang
talagang matibay na sandigan natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. At makinig po ang lahat. Ayan, don't worry po. Tapos na. Tapos na. Hindi, nililid lang sa akin na sabihin na ngayon, tinitingnan ko yung lahat. Ang pinapakita ng Lord sa akin, mga gising. Yan. Parang ano? Parang gano'n, yung in the spirit ba? In the spirit, parang hindi siya yung tulog na, ano sinasabi ni Ate Del? Pero yung gising na parang aware, ganyan. Kaya ngayon, kaya siguro pinalid sa akin na ipatestify sa kanila yung mga family members natin, yung mga nirereklamo natin, battle natin in prayer. Amen. Jesus wins. Amen. Hayaan natin si Jesus ang magtagumpay sa bawat isa. Amen po. Amen. Sige tayo lahat ay tumayo at tanggapin natin ang benediction ng Lord. Yung mga may request pala for healing, birthdays, pwede po magpaiwan. Ayan. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Ayan. So, anong gagawin natin? Body focus na naman kayo, ah. Ayan. Paano matatanggap na spirit mo yung benediction? Kung ano-anong ginagawa mo. Sino gusto matanggap yung benediction ng Holy Spirit? Amen. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Yesu Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ng spirit focus na tinanggap ang benediksyon ay magsabi ng Amen! Sa mga nasa online, mag-amen ka din! God bless po! Picture. Stay lang po. Tama ba?